Good morning po, Sir Paul. 2019 pa lang po. Tahimik nyo na po kaming tagapakinig ng mga kapatid ko. Naglilinis sa bahay, bago matulog, driving, at kahit sa oras ng hapagkainan, halos ikaw na lang po ang naririnig namin. Matagal ko na pong binabalak mag-share ng karanasan ko, kaso nakakatamad magsulat eh. Pero ngayon heto, pakinggan nyo po ito. Maaari nyo po bang itago ang totoo kong pangalan? Pero I'm sure sa mga makakarinig po nito, lalo na sa mga kaibigan ko, kakilala ko o kamag-anak, alam ko, makikilala po nila kung sino ako. Sa buhay natin, may mga bagay na sitwasyon talaga na hindi mo inaasahan na mangyayari at halos hindi mo maiisip na totoo pala ang lahat. Ito po ay tungkol sa kakaibang karanasan ko noong dalaga pa ako. Itago nyo na lang ako sa pangalang Aneya. Bata pa lang ako noong nag-umpisa ako sa mga nararanasan kong kakaiba. Sana po, respeto na lang din po galing sa mga makikinig. Lilinawin ko lang po, hindi ko po ginustong maranasan yun. Hindi ko rin po kayo pinipilit na maniwala. Basta, nag-share lang po ako. Taong 2015. Sea-woman po pala ako. Nagpunta kami ng mga classmates ko sa Laguna, kung saan nagaganap yung mga basic training para sa mga gustong magbarko. Hindi ko nababanggitin yung training facility bahala na po kayo. 4 lang kami na babae na magkakaklase. Hiwalay kami ng cabin sa mga lalaki at medyo may kalayuan din po. At siguro mga 3 kilometers po ang layo ng cabin po nila sa cabin po namin. Unang araw namin doon. Pagpasok ko pa lang po sa pinto kung saan kami matutulog, ewan ko pero nakaramdam kaagad ako ng bigat ng presensya. Hindi ko masyadong pinansin yun kasi sanay naman ako nakakaramdam ng ganoon. Minsan pa nga nakakakita ako ng multo eh. At kahit natatakot, tinuturing ko na lang pong blessing ito. Unang gabi namin, normal naman. Ngunit kinabukasan po, nagsimula na po ako nitong lagnatin. Naiwan ako sa cabin noon kasi hindi ko magagawa yung mga activity. Meron naman exemption yun. Bawi ka na lang sa mga susunod na araw. Habang nasa cabin po ako, naisipan ko pong magpicture kasi gawain ko talaga yan. Oo nga po pala, cellphone po ng classmate ko ang gamit ko noon. Bala ko kasi siyang pagtripa noon. Ang uso ko sinaprank noon, yung kapag naiwan mo yung cellphone mo, yung kaibigan mo, nakaselfie na sa cellphone mo. Ganyan yung mga uso dati. So yun na nga, nagpicture po ako. Tapos agad na rin ako natulog kasi ang sama talaga ng pakiramdam ko. Hanggang sa nakauwi na po ang classmate ko. Kinuha niya po ang cellphone niya. Tapos syempre kumain, scroll, tapos nagpahinga. Hanggang sa maya-maya po, nagulat na lang ako nang tinawag niya po ako. By the way, mami nga pala ang tawag niya sa akin dahil mas matanda po ako sa kanya. Kumbaga call sign lang. Mami, tignan mo nga tong picture mo. Ano tong nasa tabi mo? Halika. Sir Paul, kinilabutan po kami pareho dahil malino po ang nakita namin na lalaki po ito na naka-uniforme po na pang seaman. Itim na itim po ang itsura niya sa dilim pero maaaninagan po ang mukha nito. Burahin mo nga yan. Takot na takot kami noon. Pinaliwanag ko kasi sa kanila na wala naman akong kasama kanina. Sinabi ko rin na pinagtitripan ko sila. Siyempre maniniwala naman sila sa akin dahil ako yung tipong hindi nagsisinungaling. At kagaya ng sabi ko ng una, bawal po ang lalaki doon. Istrikto ang mga nagbabantay. Sa takot po namin ng mga kasama ko, tabi-tabi kaming natulog. At kinabukasan, normal na araw na naman. Sumapit ulit ang gabi. Wala na pong mga propesor at guard na nagdoronda noon. That time, sama-sama kami nagpunta ng CR. Kasi nakakatakot din eh. At yung CR pa kasi doon, malayo pa. Siguro maglalakad ka pa ng 1 o 2 kilometro. Pero nang makita namin ang madilim na paligid, nagdalawang isip kami. Kaya nakapag-decide kami noon na what if makiihi na lang kami sa professor namin. Medyo malapit lang naman yon sa cabin namin. Nang malapit na po kami sa CR
at naglalakad na kami sa labas nito, nakarinig kami doon sa loob na para bang may bumubulong. Habang papasok kami, nagsalita po kami ng, "Sir, Ma'am, makikiihi lang po sana kami. Malayo po kasi yung CR ihing-ihi na po kami." Bigla pong tumigil ang mga boses, kaya naman dumiretso na kami sa loob. At ang nagpakilabot sa amin, walang nagsasalita sa loob. Napilitan kaming umihi noon kasi sayang naman po yung lakad namin. Tapos noon mabilis kaming bumalik sa cabin namin. Tabi-tabi ulit kaming natulog. Sa gitna po ng gabi, nanaginip po ako. Nanaginip nga rin ako. May babae akong nakita na umiiyak. Naglalakad siya sa gilid ng swimming pool. At maya-maya, nalaglag po siya. Kaso, hindi siya marunong lumangoy. 12 feet po yung lalim nun. Kaya ang nangyari, namatay po siya. Sa totoo lang po, Sir Paul, kahit ganito po ang course ko, may phobia po ako sa tubig. Nagsisigaw ako sa panaginip ko. Nangingi ako ng tulong, pero wala pong sumaklolos sa kanya. Sa pagkakataon na yun, bigla naman akong gumising ng humahangos, umiiyak, at pagdilat ko, 3:00 na pala na madaling araw. Yung mga kasama ko, mahimbing pong natutulog. Hanggang sa maya-maya, biglang may kumatok sa bintana ko. Ang nasa isip ko naman, baka ibon lang o ano na tumama sa bintana. Pero ilang segundo lang, may kumatok ulit. Ginising ko po yung mga kasama ko. Sinabi ko na merong kumakatok. Maski sila, natakot din. Napagkasunduan tuloy namin na lumabas para tignan. Para malaman namin kung pinagtitripan lang ba kami para maisumbong. Ngunit paglabas po namin, wala kaming nakitang tao. Imposible po ang bagay na yon. Kasi papaano po silang makakatakbo o makakapagtago kaagad? Kasi clear area po yun. Open area. Pwede kang makalayo pero panigurado makikita at makikita ko. Sinurado namin kaagad ng pinto. Ngunit hindi pa po kami nakakalayo sa pinto ay bigla pong gumalaw ang doorknob. Para pong binubuksan yun. Nagkagulatan pa nga kaming tatlo at nagdikit-dikit hanggang sa naging mariin na po ang pag-ikot ng doorknob na parang nagmamadali talagang makapasok yung nasa labas. Nagdasala lang po kami noon. Iyak na rin kami ng iyak. Hindi kami nakatulog hanggang sa sumapit na nga po ang umaga. Ay nagpasya na nga po kami magsabi sa mga head ng facility. Ang kaso, nung kinumpronta po namin sila, parang hindi sila nagulat. Tapos nag-alok pa nga sila na lumipat na lang kami ng ibang cabin. Nag-offer din yung mga profesor namin na doon na lang kami matulog sa kanila. Pero kami, ayaw namin doon. Kaya ang ending, sa cabin pa rin namin kami natulog. Kinagabihan po noon, muli na naman po akong binangungot. Sa pagkakataon po na yun, hinahabol daw ako ng babae na nakita kong umiiyak at nalunod. Sa sobrang takot ko nga, tumakbo lang daw ako ng tumakbo. Hanggang sa napansin ko na lumagpas po siya sa akin, Sir Paul. At doon, nakita ko na merong humahabol sa kanyang lalaki. Galit na galit ang muka. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya po yung nakita ko sa selfie ko. Doon sa picture ko sa cellphone ng kasama ko. Kasabay na kasabay po nun, nagising din po ako sa pagkakatulog. Mali, ginigising pala ako ni Aina at ni Tina. Umuungol daw kasi ako, tapos pinagpapawisan, nagpupumiglas. 12:00 nga ng madaling araw noon. Kinuwento ko sa kanila ang panaginip ko. At as usual, pare-pareho tuloy kaming natakot. Kinabukasan po, patuloy pa rin po ang lignat ko. Dahil doon, nagpasya na po silang dalhin ako sa may klinik. Isang nurse naman po ang nag-asikaso sa akin doon. Nagtaka naman ako sa sinabi nito. "Aneya, bakit may kalmot ka sa likod? Tignan mo, parang may mahabong kuko yung may gawa. Mga bata kayo, nag-aaway ba kayo? At bakit mahaba ang kuko ng mga kasama mo? Di ba bawal yan?" Dahil po doon, pinatawag niya po ang mga kasama ko. Iginiit naman nila na hindi sila ang may gawa. At kitang-kita namin, pudpud po ang mga kuko nila.
Kasi bawal nga po yun eh. Rules po yun. Sa totoo lang po, gustong gusto ko na pong umalis noon. Kaso kung aalis kami, sayang po ang bayad. Sayang po yung araw na inilagi namin doon. Minabutin lang namin tiisin. Kasi kinabukasan, last day na po namin. Lumipas po ang mga oras. Normal naman. Dasal lang ako nagdasal noon. Akala ko nga wala na pong mangyayari sa akin eh. Pero nagkamali ako. At pinagsisisihan ko na nagstay pa ako sa cabin na iyon. 3 PM po. Nakatulog po ako. Bumalik kasi ako noon. Sobrang bigat kasi ng pakiramdam ko. Ang sakit din ng ulo ko. Nang makatulog naman po ako, laking gulat ko na lamang nang bigla po akong gumalaw. Yung para bang may humaltak sa akin. At sa pagkakataon na yun, doon ko na po nakita yung lalaki sa panaginip ko. Walang ano-ano, bigla niya akong sinakal. Hirap na hirap akong huminga noon. Hanggang sa nagising na lang po ako na madaming tao sa paligid ko. Ginigising ako. Panaginip lang pala ulit yun. Sabi nila, hindi raw ako magising-gising. Nangingitim ng araw ako noon eh. Parang hindi raw ako makahinga. Doon na po ako nag-breakdown. Iyak ko ng iyak sa sobrang takot ko. Mabuti nga hindi po ako iniwan ng nurse. Tinulungan niya pa ako mag-impake pa uwi. Out of nowhere nga, nagsalita po yung nurse. Aneya, mag-ingat at magdasal ka palagi. Napansin kong lapitin ka namang hindi ka aya-ayang espiritu. Papaano niyo po nalaman to, nurse? Anak ako ng isang albularyo. Kahit papaano ay may kaalaman ako. Mag-iingat ka, Aneya. Kailangan mong lumapit sa Diyos. Umuwi po kami na mga kasama ko noong gabing yun. Sa awa naman po ng Diyos, hindi naman ako sinundan ng kung sino mang yun. Kagaya po ng sabi ng nurse, lumapit po ako sa Diyos. Lumapit ako sa mga pari ng simbahan. Nagsimba na rin ako ng madalas. At hanggang ngayon, hindi na po ako nakaranas pa ng mga kababalaghan. Totoo nga ang sabi ni nurse. Lapitan ko lang daw ang Diyos. At hindi na ako babalikan pa ng mga masasamang nilalang.